countdown ko dito nawawala. Here we go. Right, mega love shout out. Good morning mga kakabsat. Meron tayong instant na hindi natin inaasahan pero ito na, yung magkapatid na Cayetano, no? Inihintay na natin si Marcoleta at saka si andito rin pala si Ivy Marcos. Si Robin Hood Padilla. Yung mga hindi pumapasok sa trabaho, ito pumasok sila. Nagulantang. Nako po. Baka mamaya dumating dyan si Erwin Tolpo. Anong ginagawa niyong hearing ngayon? O, ayan na yung 18 Marines, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Ayan po, ayan po. Ayan natin. I-pass forward na natin, ha. Doon na tayo sa hearing, mga kabsat. Ayan na, umpisahan nyo na. Tingnan natin. Actually, nag-umpisa na 20 minutes ago pa. Nag-start na sila 20 minutes ago. Please. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papapasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo ko naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw sila as guests. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok ko sila. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events here in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko dun sa ating resource person, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko dun si Secretary John Vic Remulla, hinaharang ako. I never thought that they would come. Wala, magdadrama ka na naman. That somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. Oh, drama ka na naman. This is the halls of democracy. Agoy, pumasok kasi kayo. And we will continue. So, hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Magdadrama ka na naman. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. Agoy! I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Agoy! Wala. Silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayong 22? Wala. 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President, Pro Temp, Acting Senate President. Paano ho nangyari yun? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun. Hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue
yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yon as chairman of the committee. Ay putragis, Question nakamute din yun pala nung ako. sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal. It can be written. It Ang can be usapan nyo text. sa plenary. Lahat ng versions na yun, ginawa ko. So valid po. Pag-usapan nyo yun sa plenary. Rules is rules. Anak kayo ng kamote. Magkapatid talaga kayo. Kapit tuko talaga kayo magkapatid. Diyos ko po, Rudy. Itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, Paniniwag Diyos na basis naman. ng ating paniniwala sa isa't isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264 restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, Constitutional Commission. Alam niyo ba mga kabsat, tinitingnan ko tong official page or channel ng Senate of the Philippines. Hindi naka-live ang Senate of the Philippines. Kaya nga ang source natin ngayon is UNTV. Napansin niyo no? Sa baba, UNTV. Hindi naka-live sa Senate. Hindi coordinated sa Senate. Ibig sabihin, unofficial. Diyos ko po. O sige tuloy. Or committees or divisions or any political board or city or municipal council or board. Article 144 Arda as yan, amended shout by out. Commonwealth Act JC 264 Cartas, as shout restored out. by EO 187. Disturbance Deborah of G, proceedings. shout out. The penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the Nagawan session ko nga hall, ito ng the panibagong thumbnail. antechambers, corridors, offices of the Senate. Kung magtutuloy ito, Nandiyan gagawa din ko yung ito ng power to panibagong thumbnail. dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employees shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. Wala you nang- work for wala nang lawmakers. naniniwala You sa'yo, work for kaya the Republic ano. of the Philippines. Alam niyo kung anong tama't mali. Alam Dun na sa hindi namin. nakakasiguro, Ng bulag, let me read huwag mo you the nang rule. Section lito-lituhin. 1. The Senate shall elect in the manner provided hereafter provided a president pro tempore, a secretary, a sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office.
their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, Siyempre, kapit tinanong ko ko sa mga ka. kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? Do you need a vote of 13 to remove us? Ikaw lang Am I yun. dead? Ikaw lang yun. Ha? Para matanggal ka, dapat 13. Pero hindi porket 13 or below 13 like 12. Hindi pwedeng tanggalin yung mga tempore, yung blue ribbon. Ay nako, ilan lang ba kayo? 10? Ilan sa kabila? 12 sila. Pwede nilang palitan yun. Nasa rules na yun. Huwag mo nang bulahin ng Pilipino. Diyos ko lang, walang naniniwala sa inyo, mga bobo. Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali. At hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po. Sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina. Ay, Nahalal ba siya bilang Senate yung nag-press con President? kanina, Hindi po. pinakinggan natin kanina. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami... Wow, continue to function, pero hindi kayo pumasok ng Monday, Tuesday, Wednesday. Bakit? Takot kang mapalitan? Diyos ko po, Rudy. Takot. Ngayon na napalitan na kayo, ha? Napalitan na lahat ng mga chairman. Nako po, ngayon lalabas kayo? Ay, putragis. O, ano kayo? Kabado kayo, no? Sasampu lang kayo. Sasampu. Ikaw lang ang hindi pa pwedeng palitan kasi kailangan 13. Kaya magtaka ka na, baka mamaya biglang may bumaligtad na isa, tanggal ka. Pero lahat ng mga chairman ng BRC, na pro tempore, tanggal, napalitan na kahapon. No? Hindi kailangan ng 13 para mapalitan ng mga chairman. Majority na sino mga available, ilan lang ba available? 22 lang kayo na available dyan. Kahit sabi mo lumabas si Bato, asan kayo? Sasampu na lang kayo. Diyos ko po, Rudy. Gising. Kumag din tong magkapatid na to eh. Oy, Robin Hood, magsalita ka naman. Kapit ko, walang violence sa Ay, aming mga kapit boto. ko ka talaga. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to Kapit ko, join hindi nga us. ba? O guys, sinong naniniwalang kapit ko itong si Cayetano? Press 1. Kapit ko nga ba? Press 1. Press 2 kung hindi. Mga buto. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo. Uy, narangan na naman tayo. Wait lang. Tapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I am designating
Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So klaro po yun. Sayang lang kasi ang time at ang energy ng lahat ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rules. Hindi na to dinedebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later, but I will be able to stay for a while. Thank you. Sige na. Oro, Marcoleta, pasok. Tingnan nga natin si Marcoleta. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico. At inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Bakit? Dapat ba kayong igalang? Hindi nga kayo pumasok nung Lunes, di ba? Sinamahan nyo lang si Jinggoy. Anong nangyari doon? Hindi nga kayo pumasok nung Tuesday. Hindi rin kayo pumasok kahapon kasi takot na takot kayo. Ngayon, sasampu na lang kayo. Anong magagawa nyo kumpara sa 12? Tragis. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat lahat ng kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin Hindi daw. na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Kapit po Nagkataon po kayong nung lahat. una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, Woohoo! ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Talagang hindi kayo magtatagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Yung mga mukha nila guys. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang,
nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit Kaya ayaw nga, nilang Sir ituloy. Leonardo. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind Oh. ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, Oh. ituloy na natin ang pagdinig na ito. Ay, Bobo! Hindi nga kayo pumapasok, di ba? Hindi nga kayo pumapasok! Kayo ang hindi pumapasok! Naniwala kay Cayetano. Ha? Ngayon, papasok kayo? Gusto niyong pumasok? Hindi nga kayo pumasok, di ba? Lunes, Martes, pati kahapon. Ay, kumag! Diyos ko po, Rudy! Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Ay, kayong mahiya! Pera po nila ito. Ay, talaga! Ipaliwanag natin sinong Totoo, pera talaga ng taong bayan yung pinapasahod sa inyo, hindi kayo pumapasok. Totoo yan, ang kakapal ng mukha nyo. Diyos ko po. Totoo yan, Marcoleta. Ang kakapal talaga ng mukha nyo, hindi kayo pumapasok. Lunes, Martes, Huwebes, hindi kayo pumasok. Ha? Ngayon napalitan kayo, umiiyak kayo, magpaparamdam kayo. Ha? Anak ng kamote naman, oo. Diyos ko, Lord Rudy. Nako naman. Nako naman. Potragis. kumuha? Oh. Saan napunta? Oo. Ano nang mangyayari ngayon? Oh. Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Agoy! Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Agoy! Wala po. On record. Kayo pong mga participants sa media, Potragis, may hearing ba nakaramihan nangyari? po sa inyo ay bayaran. Nagtuloy ba to? Sasabihin ko na sa inyo ito. Oh, ano? Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Wow! Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Agoy! Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli Sige. sa Senado, sa pangunguna Linlangin nyo! na Senate President Alan Cayetano. Teka lang mga kapsat, may naniniwala ba kay Marcoleta? Press 1 nga sa mga naniniwala kay Marcoleta sa mga pinagsasabi niya. Press 2 kung hindi, mga kakapsat. Putragis, mga kapsat. Oh, hindi ba kayo nahiya sa mga tao? Nagbabayad sila ng mga taxes. Oo nga naman, mahiya naman kayo. Hindi nga kayo pumasok eh. Di ba? Kasi takot na takot kayo mapalitan. No? Ngayon pa lang, nagparamdam na si Chichis. Baka isa dyan may bumaligtad. Diyos ko po, Rudy! Diyos ko po, Rudy! Sige, ganito, Kapsat, ipapass forward ko to kasi pag tinuloy na to, gagawa tayo ng panibagong live. Concentrated dito sa Blue Ribbon nila. No? Pero for the meantime, tingnan natin dito sa harap. Para maagnas na yung bilang namin. Ako, dahil pang Yan lang drama. Ang dahil pang... sa committee ito. Opo, Okay. Pilipinas. Pass forward. to conduct ang interview Okay, tinutuloy nila, Kapsat. Ay, teka lang, ano nangyari? Bakit nawala? Teka lang, may nangyari yata. Ay, may nangyari ba? Ay, hindi. hindi nila masabing obstructionist po. Okay na yan, mga Kapsat. Ito, isisingit ko lang Isisingit ko lang to, Kapsat, kasi talagang kasama to sa talagang topics ko, Kapsat. Pero mamaya, gagawa tayo ng panibago. So, dito muna tayo. Punta muna tayo sa talagang topics ko. And here we go. Countdown muna tayo, Kapsat.
Alright, mega love shout out, Mabsat. May isisingit lang ako, Mabsat. Ito, saglit lang to, no? Bago tayo bumalik do sa ating pad. Babalikan natin yon. Pero for the meantime, ito muna. Kasi nga, nagdadrama na namang itong si Pia Cayetano. Ipapakita ko lang to sa inyo, Mabsat. Baka di nyo pa nakita to. Posted na rin ito sa, ito mga kakabsat. Mga petsa ng 12 senators. Quorum. May quorum. Nandito sila Loren Legarda, nandito si Alan Cayetano, si Pia Cayetano. Sabi nila, may nangyari na bang ganyan? Sabi ni Pia Cayetano. Kailan pa naging 13 ang 12? Ay di wow! Wow, ang galing! Ngayon, isasampal natin sa mga pagbubuka nila kung kailan naging 12 Senator Quorum. Ito mga Pets House, May 21, 2028. Tandaan nyo may quorum. 12 senators. May 21, 2008, 12 senators, may quorum. Si Loren Legarda, arrival after the roll call. Si Alan Peter Cayetano, arrival after the roll call. Pia Cayetano, on official mission. So meaning, nag-arrive lang sila pagkatapos ng roll call. O di merong quorum. Pagtapatak ng February 11, 2009, present itong tatlong to. Biro nyo Alan Peter, Legarda, Pia Cayetano, sabi mo kanina, kailan ba naging 12 ang 13? Ito, present kayo. Kayo mismo nandyan. February 11. Tatlo kayong, present ka. Present si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano. Pagdating ng September 9, 29, 2010. 12 quorum pa din. Sinong present? Loren Legarda. Sinong present? Si Alan Peter. Tapos si Pia Cayetano on official mission board abroad. Pangatlo na yan. Pangapat, may 12 quorum na naman. Present si Legarda, present si Pia Cayetano. Pia, na kailang present ka? 1, 2, 3, 4. Present ka nung, kailan present si Pia? Present siya ng February 11, 2009. Present siya ng May 8, 2012. Present siya ng May 15, 2012. Present siya ng May 5, 2015. Tapos tatanungin mo kailan pa naging quorum o kailan pa naging quorum ang 12? 13 ang kailangan. Ay, kumag! Utragis! Ayan ano pa? Ilang beses na present si Alan Peter Cayetano na 12? 1, February 11, February 2009, September 29, 2010, tatlo. The rest, puro official business, on official mission abroad. Ay, Diyos ko po, Rudy. So in short, bilangin natin. Si Cayetano, Pia Cayetano, present ng 4. Si Alan Peter Cayetano, present ng 2. Na 12 sila, nakasama sila. Itong si Legarda, present ng 4 din. Di ba? Saan ka pa? Ay, Diyos ko po. Ano na? Anak kayo ng kamote. Right? Kine-question nyo kasi na may quorum kahapon. Napalitan lahat ng mga chairman. Di ba? 12. Pwede nang palitan. Lalo na kung ilan lang kayo. 10 lang kayo. Diyos ko po. Ay, kumag talaga tong mga to. Tapos ito pa. Pakinggan natin. Sige. Wag ko nang i-explain dito. Yung explanation dito. Malinaw na. Hindi pa eto, nangyari na. Kasama si Legarda, si Cayetano, si Pia, si Alan, si Loren. Magkakasama yung mga yan. No? Lalo na nung February 11, 2009, 3 silang present sa 12 senators quorum. Tapos ngayon, question din yung 12. Ang dami na nagkuhan dyan. Ako po, pahigan natin. Diyos ko po. Ito, sinasabi ni Pia, when did 12 is equal to 13? Kita nyo, talaga bobo. Kumag talaga, no? My goodness. Nagdadrama siya, Today, when 12 senators convene for purportedly held session, how can that be? 12 is not 13. Alam pa ng grade 1 yan. Pero kasama ka dito, Loren. Ay, Pia, kasama ka dito sa mga dosing to, Nakailan ka? 4 na present. Present ka sa 4 na 12 senators quorum. Ay, Diyos ko po, Rudy. May record? Di magsisinungaling yung ebidensya. Diyos ko po. Ito, pakinggan natin si attorney nga saglit. Ito. Drilon, pasok.
There are Oh, 12 senators present. oh. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, Oh. there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. Yun. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other. There are Diba? O diba? 12 kayo dyan, kasama ka pa dyan. O ito, Atty. Banyes, pakipaliwanag ka paano naging quorum ang 12 senators. Pasok, attorney. Paano naging quorum ang 12 senators? Sa kasong Avellino versus Cuenco, ito ang sinabi ng Supreme Court. The absence of one senator who is outside the Philippines and beyond the coercive jurisdiction of the Senate does not prevent the remaining senators from constituting a quorum. Simple lang ang ibig sabihin nito. Kapag ang isang senator ay wala na sa kapangyarihan ng Senado na piliting dumalo ng session, hindi na siya kailangang isama sa pagbilang ng quorum. Yan mismo ang nangyari sa Avellino. May senador na nasa labas ng bansa at hindi kayang i-compel ng Senate na bumalik at dumalo. Dahil dito, hindi siya isinama sa computation ng quorum. Ngayon, si Jinggoy ay nasa custodial detention dahil arrested siya for plunder. Kahit gusto siyang pilitin ng Senate na umattend ng session, wala ng power ang Senate to do so. Hindi siya makaka-attend ng proceedings kahit pilitin pa siya. He is beyond the coercive jurisdiction of the Senate. Since wala siya sa coercive power ng Senate, hindi na siya kabilang sa computation ng quorum. So, 23 na lang ang senators under the coercive power of the Senate. Ang majority ng 23 is 12. Ganon kasimple yun. If you think about it, si Bato nagtatago. Hindi alam kung nasan siya. So, he is also beyond the coercive power of the Senate to attend. Kaya pwede din siyang tanggalin sa pag-determine ng quorum. May mga nagsasabi na hindi na daw applicable ang Avellino kasi 1949 case siya. O, hindi na daw available. Pero meron na bang bumaliktad? Binaliktad na ba ng Supreme Court? Hindi. So siya pa rin ang existing. Well, hindi pa siya na-overturn ng Supreme Court. Yun. And ang principle discussed in the case is still applicable even today. Tama. So, hanggat walang pronouncement ang Supreme Court na overturned na siya, it is still good doctrine and applicable hanggang ngayon. In fact, nangyari na din yan noong 2015. May ilang senador na nasa ibang bansa. Merong nakakulong at merong under medical leave. Kaya hindi din sila binilang sa pag-compute ng quorum. Ganun lang kasimple yun. Alright. O, malinaw na ba mga garapata? Diyos ko po, Rudy. Diyos ko po. May 12. Okay na yan. Ako na natin. O, John Vic. Sino pa ba? Okay. Okay na tayo dito, Absat. Okay, last topic muna tayo. Bago tayo mag-relive dyan sa Blue Ribbon na yan. Magla-last topic lang si Maestro. Here we go. Countdown muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Good morning mga kapsat. Naka 1 hour na pala tayo.